ito pa ha. Dating advisor ni Digong, nako si Michael Yang, kilala niyo yan ka-coffee ha, ipapatawag po sa Kongreso. O biruin mo ha, at dahil sa malaking, ano to, sindikato ba yan? Naku po, Digong na naman. Bakit puro si Digong ngayon? At mga Chinese ang nai-involve dyan. Ano ba klaseng access ang binigay dyan? O yan ha, ipapatawag sa Kongreso. Ay, naku po. House, nasa GMA to ha. House to invite ex-President Duterte advisor. Ayan o, tagapayo o. Sabagay si Kibuloy, ano din religious advisor din ni Duterte. O nasaan nga nagtatago. Ito din, advisor din o, ni Digong o. Dahil mukhang nalilink siya sa 3 billion ha. 3 billion pesos. Napakalaking pera nito na Pampanga drug bust inquiry. Yung gagawin na pagdinig dyan ng Kongreso. Dito sa malakihan na 3 bilyon ang halaga nitong nakumpiska, nadali na ipinagbabawal na gamot. Bago itong balita na yan, Michael Yang, an economic advisor. Biruin mo ha, naging economic advisor ni Digong to ha, of former President Rodrigo Duterte will be invited by the House of Representatives to the next hearing in connection with the 3.8 billion pesos drug bust dyan po sa Mexico, Pampanga noong 2023. Napakalaking halaga oh. Nako, laki ng kinita niya dyan. 3.8 billion to kung nakalusot. Ang problema hindi nakalusot. Pero ibig sabihin yan, matagal nyo nang ginagawa yan. Ngayon na kayo nahuli. The hearing will be under the Committee on Dangerous Drugs chaired by Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers. Ito, may maasahan tayo kay Robert A. Barbers eh. Yan dapat gawin ni Bato. Yan dapat ang gawin niyang investigasyon. In a statement on Sunday, ngayong araw lang po yan, sinabi po ni Barbers na in a series of hearings, itong Empire 999, Empire 999, a company that owns the warehouse where the drugs were ordered to be stored, was found to be owned by Chinese nationals who also owned other shell companies, together with other personalities who have been previously linked to anomalous activities under the past administration. Naku, insulto na naman kay Digong to. Oh. Mga Chinese involved sa ganitong kalakaran. Paano matatapos ang illegal na droga kung protektado pa na? O ngayon, naglalabasan yan. Barber said in a probe, Lincoln Ong. Ayan, tandaan niyo yung pangalan na Lincoln Ong. Formally official, formally, a formally official and an alleged associate of Yang was found to be an incorporator of a company with links to other companies, including Empire 999. Oh, sila lang pala yun, Incorporator, Sila din ang nagpapaikot niyan. Ikot lang, sabi ni Sarah G. Sa kanila lang umiikot yan. Tapos binigyan ng posisyon, According to Barbers, based on findings from public accounts, Chairman Joseph Caraps Paduano, Yang was linked to Ong. Yan. Wala kayo dyan. Si Michael Yang ay konektado daw kay Ong. In order to find out a connection, Public Order Chairman and Laguna Congressman Dan Fernandez moved that Yang be invited in the next hearing. Naku po, baka pigilan na naman yan. In 2023, the Office of the Ombudsman ordered the filing of multiple graft charges against former Budget Undersecretary Christopher Lau. Ito, problematic din yan, kasama si Duque. Di ba, pinapakasuhan ng Ombudsman yan. Formally executive yang kasama nila Lau at ang formally executives and others over the alleged anomalous procurement of 4 billion pesos worth of RT-PCR COVID-19 test kits. Biruin mo, 4 na bilyon para sa RT-PCR COVID-19 test kits. Dami talaga nagkapera ng COVID. Sabi nyo, naghirap tayo ng may COVID. Hindi daming yumaman. Makilanila-nyala sila. Pero ngayon, kinakarma na. Grabe kayo. Mahirap na ang Pilipinas. Nangutang na nga. Pambili ng RT-PCR, ninakaw nyo pa. Barber said that without financial capacity,
Ong revealed that the acquisition of supplies abroad was supposedly financed by Yang. Ano mga financier dyan, oh? The Mindanaoan Solon said the House investigation established that most of the incorporators of the different companies are actually Chinese nationals who present fake Philippine documents to make it appear that they are Filipinos. O paano niyo ipapaliwanag ngayon yan, mga DDS? Kamot sa ulo kayo dyan. Parang ka nagkukuto, oh, sakit sa ulo. Oh. Oh, nagsisinungaling na naman yung mga dokumento na yan. Mabilis naman matukoy sa sakyan eh, kung sino yung mga incorporators eh. O yung pala mga Chinese nationals, oh, nagpresenta ng mga peking dokumento, siyempre lagay-lagay lang yan eh. They took advantage of the Philippine systems. Yung mga suhol-suhol ba, lagay-lagay ba? Kaya dapat yung mga nagpasuhol din dyan sa gobyerno eh, panagutin din eh. Mabilis sila nakakakuha ng dokumento, eh, paano may access? May kapit. Oh, ba tayo dyan? Barber said that what started as a drug bust turned out to be a national security concern as these personalities and companies acquired real properties all over the country using fictitious documents. Bawal silang magmayari niyan eh, pero dahil meron silang mga peking dokumento, ayan na. May properties na sa Pilipinas. This matter has now gone from a simple illegal drug smuggling to a national security concern. We need to establish the link between these companies and Michael Yang, the financier of Pharmady. Tingnan mo, sindikato talaga. Oo. Hindi kaya galing dito yung pondo sa Maisog Rally. Hindi natin alam, no? It is not as simple as it seems. These personalities and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate multi-layered company structure that resembles a maze deliberately designed to avoid detection and ultimately liability in case the scheme is discovered, sabi ni Barbers. Ito mukhang maganda plano, pero kay Morales hindi maganda yung plano. Ito, bilyon-bilyon ang usapan dito. Oh. Marami talagang kumikita talaga. The activities of other companies have not been unearthed yet, but the incorporators have gone into hiding already and have started disposing their assets. Oh, biruin mo ha. Paliwanag nyo to mga DDS. Yung mga incorporators doon sa mga kumpanya na nalilink dito sa anomalya na to, nagtatago na. At yung assets nila, yung ari-arian nila, pinagbebenta na, dinispose na. O baka pinamigay na nga lang yan eh. Para hindi na sila matrace eh. O paano nyo explain ngayon yan? Eh kung wala kang kasalanan, bakit ka magtatago at bakit mo i-dispose yung assets mo? Explain nyo yan mga DDS. There is more than meets the eye. We intend to get to the bottom of this issue in order to find out if indeed the drug bust is just the tip of the iceberg. Sabi ni Barbers. Naku, maraming masasabit dito. The congressman maintained the connection of alleged drug lord Michael Yang to these drug activities is no surprise. Remember that in the past administration, he was named by a top official of the PNP who was then asked to investigate illegal drug activities. It was discovered that one on top of the drug trade was Michael Yang. Sino nga ulit si Michael Yang? Advisor ni Digong. Sino nga ulit si Kibuloy? Advisor ni Digong. Anyari? Ano to? Karma Israel na ba to? Naglalabasan yan, no? At pasalamat tayo, lumalabas yan. Maraming buhay ang nasira sa Pogo na yan. Baka sila pa may-ari ng home credit online loan, sabi ni Guillermo Estrada. The Coffee Tony Cruz present. Shoutout po sa inyo, Sir Tony. Eman Cruz, kaya sila ganyan kaparaning kasi may kaso sa ombudsman. O isa pa yan ako, na si Duque dito kailangan ng magaling na abogado dyan. Tulog na ka. Sa tulog na ka, ka-coffee, sabi ni Robski Tax. Patapos na tayo. Patapos na po. Yan, makakatulog na rin tayo. Amelia Vigitero, shoutout po sa inyo. Nawa, lumabas ang totoo. Dito, Italy, dami in-check. O, yan, nagkalat na. Wala namang masama ka-coffee sa mga in-check. Dito masama, yung mga nagpapasok ng illegal na droga, yun ang masama dyan. Yun ang aabuso. Yun ang pangit dyan eh. Sasabihin na naman nang haras tayo, racist na naman tayo. Hindi tayo racist dyan.
Kapag mali yung ginawa niyang tao na yan, yung nagiging masama. 51 billion yan, nirelease kay Pulong during pandemic. Nilda Galvez, oy, please like ang video mga ka-coffee. Thank you. O siya, sige na. Marami nang inaantok. Thank you ka-coffee sa mga sumama sa akin ngayon, yung mga nasa Facebook. Ayan, make sure naka-follow kayo sa ating Facebook page ka-coffee, ha? Click lang po yung follow. At kung may tanong, mensahe kayo dyan, pwede nyo ko directly message sa ka-coffee sa Facebook, no? At yung mga nasa Facebook po, make sure naka-follow kayo. Click lang po yung follow. Nasa YouTube po kayo, ay click lang ka-coffee ang subscribe. Sa mga kapapasok lang, ayan, mag-attendance check muna tayo ka-coffee. I-like lang po yung video na yan. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na. Thank you everyone sa mga sumama sa atin. Kay Okasa Inada, ayan, pahabol. Thank you so much. Maraming salamat po. Ingat po kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night. See you again tomorrow. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Araw-araw po yan. Good night everyone. Bye-bye.